102,000 land titles to qualified ARBs. Ilan naman ho ang titulo na naipamahagi na so far batay ho sa inyong monitoring dyan? Ang titulo ay around 102,000. And this was so far, ang na-benefit po na ARBs na nabigyan nito at around 88,000 po na ARBs. Ang na-benefit isa pa sa importanteng nais namin malaman, ilang hektarya naman ang sinasaklaw ng mga titulong ito so far? Ang na-benefit ginagawa po namin ngayon is at least sana ang ARB ay at least isang hektarya. So ang ginagawa po natin ay 1 to 1. So around 100 na around 88 na hektarya ang ipamahagi. Ang na-benefit ay 1 to 1. Para sa taong ito, ilan naman ang asahan na maipapamahagi dito sa ang na-benefit ay 1 So, ang gusto po natin gawin ay masurpass kung ano man yung achievements natin. So, gusto po niyang masurpass natin yung nagawa natin itong nakaraang taon. Kaya nga naman, itong taon na ito gagawin po namin lahat ng aming makakaya para makapag-accomplish tayo ng around 400,000 titles na ipapamahagi natin sa ating mga ARBs. Ito pagdating naman ho dun sa bilang ng mga agrarian reform beneficiaries, ilang benepisaryo ang inaasahan ho natin na mapagkakalooban ng mga titulong ito? More or less, it is the same number. So around 400 plus thousand ARBs din po ang makikinabang dito. Another thing is, pagdating naman ho dun sa lupain, ilang hektarya ng lupa ang sinasaklaw nitong 400,000 na titulo? Around 400, at least 400 hectares din po dahil ang goal po natin dito is at least 1 hectare. At least 1 hectare ang makukuha ng bawat ARB. Bukod sa naipamahagi na lupa, ano pa ang ibang mga mandato o programa ng inyong tanggapan na may babahagi rin ho sa araw po na ito para sa ating mga listeners and viewers? Siyempre, ang alam po natin, ang DAR ay namamahagi ng lupa. Pero hindi po siguro alam ng iba na sa bawat lupa na ipapamahagi natin ay nagbibigay din po tayo ng tinatawag nating support services na ipinapamahagi po natin sa ating mga ARBs. Andito po ang farm-to-market roads, farm machineries and equipments, and of course, soft projects tulad nga na lang ng RA 11953 or ang COCROM na kung saan binura po ng gobyerno ang mga lupang ang mga utang na nakadikit sa mga lupang ipinamahagi natin sa ating mga ARBs. Ito naman ano ho ang inyong mensahe sa ating agrarian reform beneficiaries at agrarian reform beneficiary organizations para ho ma-inspire din yung atin ho mga kababayan? Ang mensahe po natin sa ating mga ARBs at ARBOS ay huwag po kayong mag-aalala dahil hindi po matatapos sa pagbabahagi ng lupa ang serbisyong ipapamahagi o ibababa ng Department of Agrarian Reform para sa inyo. Dahil kalakip po niyan ay magpapamigay din po tayo ng napakaraming support services para sa ating mga ARBs para mas pagaanin pa ang kanilang buhay at para mas umangat pa ang kanilang kabuhayan. Another thing is, ano ang inyong mensahe para ho sa mga taga-subaybay ng Bombo Radio Philippines kaugnay dito sa mga programang itinataguyod ho ng Department of Agrarian Reform? Please go ahead. Para sa ating mga tagapakinig, maraming salamat po sa inyong suporta at huwag po kayong mag-aalala dahil aalagaan po natin ang ating mga ARBs at ang ating mga magsasaka. Ayan, maraming salamat po sa mga impormasyong ibinahagi ninyo sa ating mga taga-subaybay ngayong araw ho na ito. And sana ay makadaw pampalad namin kayo muli sa Himpapawid para sa mga karagdagan pang update. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyong pag-imbita at sa ngalan ng aming kalihim na si Secretary Conrado Estrella III, nagpapasalamat po kami sa inyong napakainit na pagtanggap. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin sa ating linya ng komunikasyon ngayong araw ho na ito si Undersecretary for Field Operations Office dyan sa Department of Agrarian Reform, si Attorney Kazel Celeste
at naghatid sa atin ng ilang mga impormasyon hinggil sa mga programa na nakapaloob dyan sa mga itinataguyod ng kanilang tanggapan under ng Department of Agrarian Reform and of course ng gobyerno na siyang nagtataguyod naman ng mga patuparin hinggil sa mga programa sa mga kababayan ho nating magsasaka, mga kabombo. Balik tayo sa iba pang bahagi ng ating palatuntunan. This is Bombo Radio Philippines. Number 1, most trusted, unmatched, your leading source of news and information. We cover the nation. We connect the people. Nothing covers the Philippines like radio. No one captures the nation's heartbeat like Bombo Radio. Now with 32 fully digitalized stations. Stay connected anytime, anywhere. Basta Radio Bombo! Sa iba pang mga balita sa oras na ito, ito hong campaign period naman para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections aba nagsimula na. Ang Commission on Elections may babala naman sa mga kandidato na hindi sumusunod sa campaign rules. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan tinutukan ni Bombo Isa Cotoner. Nagsimula na ngayong araw, Agosto 28, ang campaign period para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections. Ito ay magtatagal hanggang Oktubre 11, isang araw bago ang mismong halalan. Sinabi ni Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia, simula ngayong araw, ipatutupad na ang lahat ng batas na may kaugnayan sa pangangampanya sa Bangsamoro. Kasama rito ang pagpapatibay ng Committee on Kontrabigay at iba pang task force upang bantayan at sugpuin ang vote buying at iba pang pag-abuso sa halalan. Giit ni Garcia, hindi sila magdadalawang isip na maghain ng kaso at patawan ng parusa ang mga lalabag upang matiyak ang patas na halalan sa rehiyon. Ayon sa poll body, agad na madidisqualify ang sinumang kandidato o partido na mahuhuling sangkot sa vote buying sa darating na Bangsamoro parliamentary elections. Wala pa rin po, pare-parehas po yan. Hindi po special case ang Bangsamoro. Kung anong pinatupad natin noong Mayo 12, yan ang mapapatupad lalo na sa mga kandidato at partido politikal. Again, inuulit po namin, hindi po kami papayag na mamayagpag ang vote buying. Yan po ang kauna-unahan naming lalaban. Hindi po papayag ang COMELEC. Again, we will not hesitate to disqualify candidates katulad ng pinatunayan na namin. At hindi rin po kami magdadalawang isip na filean sila ng mga kasong kriminal. We will always use the full force of the law against anybody. Patuloy naman ang paalala ng komisyon sa lahat ng mga kandidato at partido sa Bangsamoro parliamentary elections na mahigpit na sumunod sa mga panuntunan ngayong nagsimula na ang 45 araw na campaign period. Bawal sa panahong ito ang pamimigay ng donasyon, pagtanggap ng bagong empleyado sa gobyerno, pagtaas ng sweldo ng mga kawani, paggamit ng pondo ng bayan at iba pang ipinagbabawal sa ilalim ng election laws. Authorities ng kontrabigay, yung committee, task force KKK natin, yung ating pong task force SAFE on anti-discrimination at naandyan pa rin po yung sa baklas natin, ipapatupad po natin yan. Ito po mula po sa araw ng start ng campaign period na ay ipapatupad na po natin fully yung lahat ng batas natin sa halalan, lalo na sa mga kandidato at sa mga partido politikal. Samantala, sa iba pang balita, malugod na tinanggap ng Commission on Elections ang resulta ng isang pag-aaral ukol sa katatapos lamang na 2025 national and local elections. Ayon kasi sa naturang pag-aaral, 8 sa 10 Pilipino o 83% ang nagsabing mapagkakatiwalaan ng resulta ng May 2025 elections. Kinilala naman ni Garcia ang sakripisyo ng mga tauhan at stakeholders. Gayunman, aminado siyang nananatili pa rin ng hamon sa pagbili ng boto at voters education. Is there any reaction sa survey findings ng research? Natutuwa tayo, sobra po, at alam niyo po, pinupuri po natin ang lahat ng mga kawani, opisyal ng Commission on Election magmula sa main office, sa field office, lahat po ng partners namin, whether in the government, in the private sector, lahat po ng mga kababayan natin, mga botante, hindi botante na nagtiwala sa komisyon at sa proseso natin. Yung 83% trust rating sa buong integridad ng halalan ay sadyang napakataas. Mula sa lungsod ng Maynila,
Ito si Bombo Isa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! At sa puntong ito ng ating balitaan, dakuhan na natin ang mga ulat ng ating mga himpilan. Unahin ko dyan sa bahagi po ng Mindanao dahil 12 pamilyang nirerekomenda na i-relocate na dahil sa panibago na namang landslide na naitala dyan sa Coronadal. May balita ang Bombo Radio Coronadal. Pinag-aaralan na ngayon ng pamunuan ng Barangay Sarabia, Coronadal City ang posibilidad ng pag-relocate ng 12 pamilya sa bahagi ng Sitio Kabuling dahil itinuturing na high risk sa pagguho ng lupa o landslide ang nasabing lugar. Ito ang naging pahayag ni Kagawad Gregorio Presga sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon kay Presga, tinitingnan na ng kanilang barangay ang paglilipat na ilang residente dahil sa pangamba na malalagay sa panganib ang mga ito lalo na kapag umuulan. Dagdag pa niya, may nakahanda ng lugar na maaaring paglilipatan ng mga apektado residente. Ang desisyon ng barangay ay bunsod ng nangyaring pocket landslide sa Sitio Kabuling kung saan isang bahay ang naapektuhan ng pagguho ng lupa. Maswerte na lamang na walang nasaktan at hindi natabon ng buo ang bahay ng pamilya sa nasabing lugar. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Coronadal City Disaster Risk Reduction Management Office at mga rescuers at tiniyak na walang nasugatan o nasawi sa insidente. Patuloy namang nagbabantay ang Barangay Sarabia sa lahat ng bulubunduking bahagi ng kanilang nasasakupan upang maagapan at mabigyan ng paalala ang mga residente para sa kanilang kaligtasan. Dapat maging alerto yung mga constituents natin, lalo na yung mga nasa landslide prone areas at low-lying areas. No? Most particularly itong kinakat across ng Blue Creek natin at mga major river systems like Marble River, Taplan River, Mani River. Dapat maging alerto ang mga pamilya na malapit sa mga major river systems. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mira Serbo and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Samantala, ito namang Iloilo Provincial Board. Formal nang hiniling sa Department of Public Works and Highways ang full disclosure ng mga detalye sa flood control project sa isang distrito. Ito namang delayed na proyekto ng kontrobersyal na QM Builders. Kaduda-duda o mano. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan. Tinutukan ng Bombo Radio Iloilo. Inaprubahan ng Iloilo Provincial Board ang resolusyon ni 5th District Provincial Board Member Rolex Soplico na humihiling sa Department of Public Works and Highways Region 6 na ilabas ang detalyadong talaan ng mga flood control projects sa ikalimang distrito ng probinsya. Partikular na binanggit sa resolusyon
ang dokumento ng proyekto tulad ng programs of work, detailed unit price analysis, bills of quantities at mga pangalan at address ng mga kontraktor para sa lahat ng flood control projects na naipatupad sa nasabing distrito mula Hulyo 1, 2022. Sa panayam ng Bombo Radio kay Suplico, sinabi nitong personal niyang inikot ang 3 mga sites sa 3 barangay sa bayan ng Ahoy kung saan ang kabuuang halaga ng mga proyekto ay nasa 855.6 million pesos. Ayon sa kanya, kabilang sa kanyang mga nadiskubre ay mga proyektong walang pundasyon at direktang inilagay lang sa lupa, mahina o malabnaw ang halo ng semento at mga proyektong lampas na sa completion date ngunit patuloy pa rin ginagawa. Binanggit din ni Suplico ang kontraktor na QM Builders mula Cebu na ika-4 sa top 15 contractors na nakalista sa Malacanang na umano'y nakakuha ng isa sa bawat 5 flood control project sa buong bansa. Kabilang sa 73 kontratang nakuha ng naturang kontraktor ay ang 95.3 million pesos na proyekto sa barangay Mangorokoro, Ahoy, Iloilo. Sa kanyang privileged speech, hinikayat naman ni Suplico ang iba pang board members mula sa iba pang 4 na distrito na magsagawa rin ng sariling investigasyon at dalhin ang resulta sa sangguniang panlalawigan. QM Builders po, lampas na ang completion date niya bandang February 20, 2025. Agosto na po ngayon. Tuloy-tuloy pa yung trabaho niya. Umuulan, nakita ko siya naglalagay ng semento. Basta anong sasabihin po natin, ito po siya delayed na to. Super delayed na. Ang sangguniang panlalawigan po ay nagpasa ng resolusyon. Hihingi po tayo ng project details mula DPWH Regional Office para malaman natin, masukat natin ang mga ito, tingnan natin kung tama ba, kung tinayo ba ito according sa specs. Yun po ang gagawin natin. Sa Bombo Network News, ako si Bombo G. Sapadios. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala mga kabombo, update naman tayo tungkol dun sa caretaker ng Manuka na umano'y pinaslang na inilibing pa dun sa farm ng may kagagawan. Person of interest ay nakisama pa raw sa paghahanap doon sa naturang biktima. Alamin natin ang update mula sa Bombo Radio Cebu. Nabubulok at nangangamoy nang natagpuan ang bangkay ng isang caretaker ng mga manok sa Lower Lubres, Barangay Pungol, Sibugay, Cebu City, bulubunduking bahagi ng lungsod kagabi, Agosto 27, 2025. Kinilala ang biktima ni si Giovanni Bunghanoy alias Bani, 46 na taong gulang at residente sa nasabing barangay kung saan natagpo ang wala ng buhay sa loob mismo ng game farm na kanyang tinatrabuhuan. Batay sa inisyal na impormasyon, huling nakitang nakikipag-inuman ang biktima kasama ang game farm guard na si Jonathan Leo Ligaw at ang bagong trabahador na sina alias J, 21 anyos, Mark, 19 anyos at Riz, 16 anyos sa guardhouse noong araw ng Linggo, Agosto 24, 2025. Naibahagi rin ni Leo Ligaw na ang biktimang si Bani umalis sa bukid ng araw na iyon at umano'y hindi na muling nakita. Sa kaligitnaan ng kanilang paghahanap sa loob pa rin ng farm, ay nakita nila ang bagong hinukay na lupa at doon bumungad ang katawan ni Bani na naaagdas na at nakabalot pa sa sako. Base sa inisyal na investigasyon ng Malubog Police Station kasama ang scene of the crime operatives, nabatid na may sugat sa leeg ang biktima at mahirap na itong hukayin dahil nasa advanced state of decomposition na ang katawan ng biktima. Ngunit kasabay ng pagtuklas ng bangkay ni Bunghanoy, tila biglang nawala rin ang guard na si Leo Ligaw na isa sa mga tumulong pa sa paghahanap. Sa paglalim ng gabi, nakakuha pa ng karagdagang impormasyon ang kapulisan nang umamin ang 3 binata at positibong kinilala ang guard na si Jonathan Leo Ligaw na umano'y pumatay sa biktima at nag-utos pa sa kanila na dalhin, linisin at ilibing ang bangkay ng biktima noong araw ng Linggo ng hapon. Kaya naman kinukonsidera na ngayong person of interest ang guard at patuloy ang hot pursuit operation, samantala nanawagan naman ang kaanak ni Bunghanoy sa agarang pagdakip sa umano'y pumatay kay Bani upang makamit na ang hustisya at malisolba na ang kaso. Sa work pa ako, tumawag sa mga dong yung Bani mo na matay, nilagay daw sa sako. Sino nagpatay? Sabi ni mama na ang suspect yung nasa guard. Nung nalaman ko sa yung ni-roll pin nila, ginugulgol daw nila yung leg. Parang hindi ako naniniwala kasi ang bait ng tao na yun. Kaya Bani, kahit lasing yun, hindi yun wala yung visual, wala yung hindi maggugulo dito, matutulog lang talaga yun. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo Jonah Cañati para sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo
Samantala, ito namang Filipino analog astronaut na si Christine Jane Atienza patuloy ang kampanya para maging kauna-unahang Pilipino sa kalawakan. Labi natin ang buong detalye, tinutukan ng Star FM Bacolod. Tinatarget ngayon ng Filipino analog astronaut na si Christine Jane Atienza na maging kauna-unahang Pinoy sa kasaysayan na makapunta sa kalawakan. Kaya nagpapatuloy ang kanyang kampanya na makakuha naman ng pwesto sa Blue Origin's New Shepard kasama ang Space Exploration at Research Agency. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Bacolod kay Christine Jane Atienza, Filipino analog astronaut, ibinahagi nito na maraming ahensya ang nagbibigay ng oportunidad, hindi lang sa ibang bansa kundi dito rin mismo sa Pilipinas. Kaya magandang pagkakataon ito para sa mga kabataang nangangarap din na maging Filipino analog astronaut. So yun, lagi kong sinasabi na hindi na siya imposible ngayon. We have the Philippine Space Agencies Philippine Space Agency, marami na tayong mga organizations, institutions like kila Jeremy, mga teams na we're paving the way for the younger generations to pursue space, not just in other countries but also here in the Philippines. So, ayun, hopefully mas marami pang karoon ng interest dahil sa mga activities natin na ginagawa, not just for us, but for the whole Filipinos, for the next generation of Filipinos. Sa ngayon ay nasa 10 pwesto si Atienza sa 10,000 kalahok. Ngunit hindi ito nawawala ng pag-asa na makakuha ng pwesto dahil alam nito na ang mga Pilipino ay all out kung magsuporta. At yan ang balita mula dito sa Star FM Bacolod. Ito si Star DJ Jessie and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo! Entertainment News. Entertainment News. Ito namang si Reyna Hispano America Filipinas Miss Macland ng Aklan ay ibinahagi sa buong Baradzo ang tuwat saya sa pagkakasungkit ng corona sa Miss Grand Philippines 2025. Alamin natin ang chika sa pag-uulat ng Bombo Radyo Bacolod, ng Bombo Radyo Kalibo. Ninanamnam ngayon ni Miss Beatriz Francesca Abalahon Macleland ang kanyang tagumpay matapos na masungkit ang corona ng Reyna Hispano-Americana Filipinas sa ginanap na kamakailan lamang na Coronation Night ng Miss Grand Philippines 2025 sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City. Sa exclusive interview ng Bombo Radio kay Reyna Hispano-Americana Filipinas 2026, mula nang sumali siya sa pageantry ay nais nitong masungkit ang titulong Reyna Hispano-Americana dahil dito umano niya nakikita ang kanyang sarili sa pagkakaroon ng energetic personality at ang talento nito sa pagsasayaw. Ayon pa kay Miss Beatriz, fan din siya ng Filipino-Spanish culture na isa sa kanyang mga karakter kung kaya't nakikita nito ang kanyang sarili sa nasabing larangan ng pageantry. Sa pagkasungkit nito ng corona ay lubos ang kanyang kasiyahan dahil sa nagbunga lahat ng kanyang paghihirap at sakripisyo sa training mula sa paglahok nito sa Miss World Philippines 2022 kung saan nasungkit niya ang corona bilang Miss Teen Eco Philippines at nitong taon lamang sa binibining Pilipinas ngunit nabigo siyang maiuwi ang inaasam na corona. Ngunit hindi nagtapos doon ang lahat kung saan sa pakikilahok nito sa Miss Grand Philippines 2025 ay napasakamay na nito ang tagumpay at inaasam na corona ng Reyna Hispano-Americana Filipinas. Si Miss Macleland ang kakatawan ng Pilipinas sa Reyna Hispano-Americana 2026 na posibleng gaganapin sa bansang Bolivia. Sisikapin nitong manatili ang corona sa Pilipinas kasunod ni Dia Mate na siyang nakoronahan noong February 10, 2025 sa Santa Cruz, Bolivia matapos ang ilang taon ng unang nakatanggap ng nasabing titulo ang Pilipinas sa pamamagitan ni Miss Teresita Sen Winwin Marquez noong 2017. It's all about the momentum for me. Although Binibining Pilipinas has been one of my greatest dreams in pageantry, it just didn't stop there. I feel like I see myself in that pageant. I like dancing. And of course, with the Filipino-Spanish culture, I feel like I embody the qualities. So now I'm really grateful na finally nakamit na natin yung corona. And I'm very happy that I was wearing Aklan across my heart. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Ashley May Pamaos nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Mga
Mga kabombo at mga ka-Star Nation, para ho dun sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, ang katumbas ngayon ng isang US dollar ay umaabot ng 57 pesos and 16 centavos. Ang Hong Kong dollar, 7 pesos and 29 centavos. Ang Singaporean dollar naman ay 44 pesos and 25 centavos. At ang Saudi Arabian Rial, 15 pesos and 15 centavos. Habang ang euro ay 66 pesos and 21 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Manatiling updated sa mga balita at impormasyon, tumutok lamang sa mga programa ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng 32 fully digitalized stations ng Bombo Radio Philippines. Sa bahagi ng Mindanao, masusubaybayan ang mga kaganapan sa pamamagitan ng ating mga himpilan. Sa Davao Region, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Davao. Sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Habang sa area ng Caraga Region, Bombo Radio Butuan. Sa Soc Sargen, nariyan naman ang Bombo Radio Jansan. Pero dun sa mga hiligay non-speaking, dyan sa parte ng Mindanao, matutunghayan ang Bombo Radio Coronadal. Para naman ho sa may Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood na rin ang Bombo Radio Malay-Balay. Para naman sa mga sabakano, masusubaybayan din ang ating news and entertainment station ang Star FM Zamboanga. Sa mga nasa Zamboanga del Norte naman, nariyan ang Star FM Dipolog at sa Central Mindanao at Bangsamoro Region, nariyan naman ang Star FM Cotabato. Mga kabombo ka Star Nation, bago tayo magtapos, sama-sama tayong manalangin ng Orasio Impirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Source of news and information. Visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.